Oo. Ako nga. Anak! Xiaofan, Shafan! ihanda mo ng kotse ko. Dahil natin siya sa ospital. Tara! Tama! Kung mamatay ka na lang! Huwag mong dali ng malas sa bahay namin! Talagang nakakainis. Talaga, magtago kayo. Huwag kayong maghanap ng gulo. Xiaofan! Shafan! Shafan! Tara, dalhin mo na si Xiaofan sa ospital. Tara! Ay, pumayag na ba kung umalis kayo? Malakas na bang harangin ako? Ngayon, ang pamilya Su namin ay nakakasilimuhan na sa Su Group. Kung gusto mong maharang ng sinuman, haharangin ko siya! Tama. Simula ngayon, ang inyong kooperasyon ay tinanggal na. Tuloy ka pa rin nagbabalita ng malaking bagay. Akala mo ba ikaw ay... Kung gusto niyong umalis, si Xiaofan, kailangan niyang pirmahan divorce agreement. Tapos, magsimula ka na sa bagong buhay. Paano ko nalagas na pala ng tao? Ikaw bang asawa ni Xiaofan? Ex-wife. Malapit ang mamatay si Xiaofan sa mga kamay nila. Hindi mo ba nakikita ang umampon kay Xiaofan ay gumagawa ng mga bagay na ganito habang siya lumuluhod sa inyo? Hindi mo ba nakikita? May sasabihin ako isang bagay. Ang magkasama si Xiaofan ang pinakamalapit ng pagkakataon na maging matagumpay. Pagkatapos ng lahat. Ikaw, kayo! Hindi niyo alam kung anong nawala sa inyo! Tara na. Anong hindi nyo alam kung anong nawala sa inyo? Sundan natin sila! Ano mong pinagsasabi mo? Ang nawala sa amin ay isang sakit na may kalahating libing na ang katawan. Anong nangyari? Kakatingin ko lang. Umalis ng kanilang kotse. Kotse? Anong problema sa kotse? Anong kotse ba yun? BMW? Mercedes-Benz? Yung tinutukoy ko. Rolls-Royce. Ano? Xiaofan, Ma, huwag kang matakot. Nandito ang mama mo. nasan si Papa? At si Dodo? Magkasama sila. Nasa kabilang kwarto. Xiaofan, kung gusto mong magsalita, ako'y nangangako. Papalitan kong Sun family at alisin sila sa Fanzhou. Alisin? Madali bang gawin yon? Ngayon, hawak na ng Sun family ang kasunduan sa Su Group at may eksperto na nakakatulong sa kanila. Xiaofan, hindi mo alam. Ngayon, sa likod mo ay may napakalaking kapangyarihan. Kakatapos lang natin magtagpo. Hindi ko na siya hahayaan pa. Ma, ngayon hindi ko muna iniisip ang mga bagay na yan. Sige. Magpagaling muna tayo. Huwag kang mag-alala. Inayos ko ng lahat. Pwede tayong magtungo sa ibang bansa para sa pinakamahusin na paggamot. Sa ibang bansa? Paano gastusin? Papa! Dodo, Pa, ang galing ni Lola. Meron siyang maraming malalaking kotse. At alam mo ba, pinigyan ako nila ng relo. Alam mo ba kung magkano? magkano? Kakatapos ko lang makita sa telebisyon. Parang meron 3 o 4. At sobrang daming zero. Shafan, kinausap ko na rin ang mama mo kanina. Sumama ka na sa kanya sa abroad. Makakakuha kayo doon ng mas magandang gamutan. Si Dodo, makakatanggap din ng mas magandang edukasyon. Umalis na kayo sa lugar na ito. Kalimutan mo na nga tao nagdulot ng sakit. Pa, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Napakadali na ngayon ng video call. Pwede tayong mag-usap kahit kailan. Dodo, kapag nakarating ka na sa abroad, paglulutuan ka ng papa mo ng isdang may suka. Aalis na muna ako. May aasikasuhin pa ako bukas sa baryo. Babalik ako para dalawin ka. Excuse me po. Nandito, ang 5 milyong yuan. Hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, siguraduhin yung gumaling si Xiaofan. Ako, wala namang paggagamitan ng pera. Salamat. Magandang araw. Pwede bang magtanong? Hindi ko alam.
Magandang araw. Nakalimutan ko kung saan ako bababa. Lolo! Dodo? Shafan. Pa, Lolo, dito tayo dumaan. sige. Hindi pa ako pwede mag-abroad. Matagal nang inaagawan ng pamilyang Sunang Lupa ang ama ko sa nayo ng Taiho. Kapag umalis ako, siguradong hindi sila titigil. At saka ang proyektong yun, 5 taon ko nang tinututukan. Gusto kong tapusin ito ng maayos para ito sa mga taga-nayo ng Taiho. Bilang isang pangako. Kung ang anak ko ay walang puso at walang utang na loob, hindi ko siya kikilanin. Ipagbigay alam ninyo ito. Simula ngayong araw, si Shofan ang bagong presidente ng Su Group. Lahat ng tao ay dapat sumunod sa kanya. President Su, gusto kong ipaalam kay Sunlan kung ano nang wala sa kanya. Opo. Paano niya biglang nahanap ang tunay niyang ina? Ha? Eh kung nahanap niya, ano naman, hindi naman siguro kung sinong bigatin. Ordinaryong tao lang, makakabili ba ng mamahaling kotse? Sige na, sige na. Kapag natapos ang proyektong ito, bibili rin tayo ng isa. Sige. Opo. Sige, naiintindihan ko. Ito, tapos na. Asawa ko, ano ba nangyari? Oo nga pa. Anong problema? Tumawag ang middleman kanina at sinabi na kinansila ng Su Group ang pagkakataon na pakikipagtulungan sa atin. Ano? Ate, baka pwede mong tanungin. Lanlan, bakit ka nandito? May kailangan akong sabihin. Pumasok ka. Naghiwalay na kayo? Kung ganon, karapat-dapat itong ipagdiwang. Tagay tayo. Sir Gao, wala akong ganang uminom ngayon. Kakatawa lang ng taong may hawak ng proyekto sa papa ko at sinabing kinansil ang kooperasyon. Ano? At nangyari itong matapos hanapin ni Shenfa ng tunay niyang ina. At ang mismong ina niya ay nagsabing ikansila ang pagkikipagtulungan sa amin. Talaga nakansila nga. Sa tingin mo, ang tunay niyang ina, baka naman taga-Su Group. Huwag kang magalala. Tatawag ako. Ma, talaga bang iiwan mo na si Dodo at si Papa? Ako, si Papa, mag-isa lang. Nahirapan siya sa kama. May ina naman siya nag-aalaga sa kanya. Hindi niya ako kailangan. Lanlan, nakausap ko na si Vice President Chang. Ang Su Group ay may bagong presidente na. Baka itong dahilan ng lahat. At ngayon, may lang pagbabago sa negosyo. Bukas, sa nayo ng Taiho, opisyal lang sisimula ng demolasyon. Sabi daw, may darating ding bagong taong mamumuno. Huwag kang magalala. Sasamahan kita. Sa'yo. Walang makakagalaw. Buti na lang at nandito ka pa. Buti na lang hinintay kita. Ah! 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 Anong nangyari sa'yo? Papa! Papa! Dodo, natakot ba kita? Hindi po. Si Papa ang pinakamabuting papa sa mundo. Kirit lang ako. Dahil hindi ko malaga ng mabuti si Papa. Dodo, at ikaw rin ang pinakamabuting anak na babae sa mundo. Kukuha ako ng tubig para sa'yo, Papa.
President Su, kumusta ang takbo ng mga bagay na ipagbigay alam na kay Guya ng Family Public Security Bureau na pumunta sa Tayo Village para tumulong sa batang amo? Magaling. Dahil ito ang nais ni Xiaofan, kailangang masiguro na walang mangyayaring kahit anong aberya. Nga pala, dali mo appointment letter kay Xiaofan. Opo. Pa, tapos na bang pag-aayos? Oras na para pumunta sa Ancestral Hall. Sige. Kung ganun, alis na tayo ngayon. Hello? Si Mr. Shinfan po ba ito? Ako nga. Sa ngalan ng Su Group, nais naming imbitahan kayong bilang pangunang tagapangasiwa ng demolition project sa Taeho Village. Mula sa pagkikipag-ugnayan sa mga katong at mga nagtalaga ng proyekto hanggang sa pamamagi ng pundo ng demolusyon. Ito, sandali lang. Ang Su Group? Kung ganun, sino ka ba talaga? At sino ba talaga ang mama ko? Mr. Shen, mamayang hapon sa Taeho Village, si President Su ang magbibigay sa iyo ng sagot. Sige, hihintayin ko kayo. Mr. Fan, Yang, ang galing ng pagkakataon. hindi naman talaga nagkataon lang. Ito po bang papa ninyo? Magandang araw po, tito. Una kong pumunta sa ospital, sabi ng doktor na ilipat na kayo, kaya pumunta ko sa bahay ninyo. Pero sabi ng gwardya, hindi raw kayo umuwi, kaya naisip ko, hindi niyo pababayaan ang mga taga-Tayo Village sa usapin ng demolisyon. Kaya pumunta ko rito para hintayin kayo. Ang proyekto sa Taeho Village, 5 taon ko nang inaasikaso. Sa loob ng 5 taon, itinuturing ko ang mga residente na parang pamilya. Ngayon, oras na ng pagpirma at pagtanggap ng kabayaran. Gusto kong siguraduhin ang kapakanan nila. Tara, gaganampin ang pulong ng demolisyon sa Ancestral Hall. Pumunta tayo doon. Tara na. Dito, paano kung magbukos ng hotpot restaurant? At dito naman, isang KTV. At dito pa, Chen Fan? May lakas ka pang magpakita dito? Sinira mo ang pamilya namin soon. Ngayong araw, kailangan mo kami bigyan ng paliwanag. Shin Fan, kakawala lang natin, pero sabi ka na na papunta sa kanya. Sunlan, ako ba talagang sabik? O may nagmamadaling magbukas ng champagne? Ang pinag-uusapan ngayon ay kayong dalawa. Noon pa sa kumpanya, marami nang nakakakita sa inyong dalawa. Palayom na nakakalat ng kalandian, hindi malinang relasyon. Ngayon, hindi na kayo nagtatago, hindi ba? Sunlan, kung may galit ka sa akin, wala akong pakialam. Pero si Yang Yang ay isang malinis at inosenteng babae. Yang, napakalambi ng tawag mo ah. Ate, sa ganitong uri ng basura, matagal mo na sanang hiniwalayan siya. Dibosyado ka na pala? Kaya pala pumayag ka ng ganong kabilis. Shenfan, talagang nakakadiri ka. Hiwalay na kayo ni Mr. Fan ngayon. Kung sino man ang gusto niyong makasama, karapatan niya yon. Sunlan, wala kang karapatan. Manahimik ka. Isang babaeng sumisingit sa kasal ng iba, mapang-akit na ahas. Hindi ako sumisingit sa kasal ninyo. Ikaw mismo nagtulak kay Mr. Fan palayo. Maikling buhay na peste. May mukha ka pang humarap sa anak ko? Tita, paano mo nasasabi ang ganyan? Kahit papano, tinatawag kayang mama sa loob ng maraming taon. Kahit hindi sila nagkatuluyan, hindi mo kailangang po at ulit siyang tawagin maikling buhay. Isang batang babae ka lang. At natuturo ka pa sa akin? Tatawag ko siyang maikling buhay. Eh ano ngayon? Ikaw! Wala silang karapatan na pigilan tayo. Tara na. Tama na. Bakit pa kayo nakikipagtalo sa kanila? Para saan pa? Ang tunay mong ina, hindi ko alam kung anong ginagawa. Talagang nadamay pa kami at nawala ng karapatan sa kontrata. Isara mo ng bunganga mo. Sun Chang, may isang bagay kang sinabing tama. Ang pamilya ninyong Sun, huwag na kayong umasang makukuha niyo ang karapatan sa kontrata ng proyekto ng demolisyon sa Taeho Village. Shenfan, hindi man nakakatawa sinasabi mo? Sa palagay mo, sino bang mama mo? Alam na naming lahat ng ito ay danang palit ng bagong CEO ng Su Group. At ngayon, magkikipagkita kami sa bagong CEO. Shenfan, kung walang proteksyon ng tunay mong ina, wala kang silbi. Kahit dumating pa ang tunay mong ina, wala rin siyang silbi. Nandito ka ba para tulungan ang papa mo na ibenta ang lupang yon? Paumanhin, ginagarantiya ko sa inyo, ang lupang yon, hindi mo kailanman maibebenta. Shenfan. Pa, wala silang ganun kalaking kapangyarihan. Shenfan, kailan mo ba harap ang realidad? Ngayon, ikaw na rin bumahala sa proyektong ito. Sundan, akala mo ba dahil nakipagsabuatan ka kay Gaoshu, ay matagumpay ka na sa pagkuha sa proyekto sa Taeho Village? Ano mong gusto mong sabihin? Naisip mo na ba kung bakit mula pa sa simula, ang proyekto ng Taeho Village ay tinuturing ng Shengshi Group bilang pinakamahirap na proyekto at tumagal ng 5 taon? Akala mo ba ilang beses ka lang pumunta sa baryo at matatapos mo na ang lahat? Hindi ba si Xiaofan ito? Kailan ka bumalik? Xiaofan, may 2 bagong huling ligaw na kuneho sa bahay ni Tito. Xiaofan,
Kailangan mong samahan si Tito uminom mamaya. Ito ang lakas ng loob mo? Mga kababayan, ngayon, may sasabihin ako sa iyong isang bagay. Si Shenfan ay tinanggal na ng Shenshi Group at hindi na siyang may hawak na demolusyon. At ako, ang tunay responsable sa proyektong ito. Ano? Bakit biglang napalitan? Kaya pala matagal na namin hindi nakikita si Xiaofan. Shenfan, nakita mo ba? Hindi ako pumapayag sa pagpapalit. Ang sabi mo, Tama, ako rin, hindi pumapayag. bakit bilang papalitan? Ang pamilya ng lupa ni Shen Yunshun. Director Gao, huwag po kayo mag-alala. Ang lupa ng pamilyang Shen ay matagal lang may problema sa baryo. At saka, hindi pwedeng dahil lang sa isang bulok na mansanas, masisira ang buong baryo at ang karapatan ng mga tao. Napakabuti. Umalis na tayo. Pumunta na tayo sa Ancestral Hall. Ipagpatuloy ang contract signing. Narinig ba niyo ng malinaw? Itong patagaran ng grupo. Ang anak ko may hawak ng proyekto. Wala akong pakialam sa grupo-grupo kung ano pa man. Sa demolasyon, si Xiaofan lang ang kinakilala namin. Tama! Sino ang nakakaalam kung lulukuhin ba kami ng kapalit sa interes ng mga taga-baryo? Kung wala si Xiaofan, bigyan ng pagpirma. Umuwi na tayo. Hindi na itutuloy. Hindi na Tama gigibahin. nga! Mas mabuti pa kung umuwi na tayo! Ate, ano nang gagawin natin? Kung magbabago ang isip ng mga taga-baryo, paano pa natin itutuloy ang proyekto? Oo nga anak, hindi ba sinabi ni Director Gao na ibibigay niya sa iyo ang proyektong ito? Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Akong kinakatawan ng Shenshi Group. Hindi ko kilala ang Shensi Group! Ang alam ko lang, ang lagi na magkausap ay si Xiaofan! Tama! Sino ka ba? Nakapunta ka na ba sa baryo namin? Alam mo ba sa baryo namin, ilang munang lupa ang bawat pamilya? Shenfan, hindi ko nakala na out ka sa ganito. Matagal na tayong hiwalay. Kung gusto mo pa kong sirain, bakit ka na kita hindi mo alam ng totoo? Sunlan, sinasabi mong sinisira kita? Paano mo nagawang sabihin ng mga salitang ganyan? Ikaw at si Gaoshu ay magkakampi at ibinigay ninyo sa akin ang peking kontrata. At ngayon, baliktad na. Sinasabi mong sinisiraan kita, Sunlan. Ang paggawa ng proyekto ay gamit ang puso. Hindi katulad mo na sobrang mayabang. Mga kababayan, makinig kayo. Huwag din kayong matakot. Nandito na ako ngayon. Hinding-hindi mapapahamak kahit isang sintimo ng interes ninyo. Ako ay nangangako sa inyong lahat. Pangako mo? Magkano ba ang halaga ng pangako mo? Magkano ba ang halaga ng pangako mo? Napakaganda. Mabuting manugang. Ay, hindi. President Gao, dumating ka pala. Napakainam ng timing. Hindi ka talaga makapaghintay. Lanlan, malakas ang hangin ngayon. Baka lamigin ka. Ay, talagang si President Gao ay marunong mag-alaga. Sino pa bang hindi magsasabi niyan? Ang ibang mga panandaliang tao, ano bang karapatan nila na ikumpara ang sarili kay President Gao? President Gao, Bakit parang ang formal mo pa rin sa akin? Dahil ba masyadong maraming tagalabas? Sila ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang itanong tungkol sa pakikipagtulungan ninyo sa pamilyang Sun. Nalaman ko ng lahat tungkol sa bagay na yon. Sa pamilyang Sun ito, hinding-hindi mawawala. Pinuno! Bakit napalitan ng tao? Oo nga, Pinuno. Si Xiaofan ang pinagkakatiwalaan namin. oo nga, ang boss na ito, parang hindi naman mabubuting tao. Ang biglaang pagpapalit ay dahil sa pinagkatiwalaan yung si Shenfan ay gumawa ng isang bagay na labag sa moral na batas. Siya ay sinimantala ang posisyon niya para pikein ang kontrata at saktan ang interes ng kumpanya. Matagal na siyang tinanggal sa kumpanya. Hindi maaari. Oo nga, ano Hindi kayong talaga gawin ni yan? Xiaofan ng ganyan. Oo nga. Mr. Gao, talagang magaling kang magbintang ng tao. Kung gaya ng sinabi mo ay napakasama ako, bakit hindi mo ko ipakulong? Ang hindi ka ipakulong ay hindi ibig sabihin na inosente ka. Kundi ibig sabihin ay ang Shenchi Group ay marunong makiramdam. At ito rin ang hiling ni Lanlan na kailangan kong tuparin para sa kanya. Xiaofan! Ano ba talaga ang nangyari? Ipaliwanag mo agad! Oo nga, Xiaofan. Ang dami na ng taon. Kami mga tao dito ay nagtitiwala na sa pagkatao mo. Oo nga. Sa dami ng taon, hindi rin ako naniniwalang si Shenfan ay magtataksil sa akin o magtataksil sa kumpanya. Sabihin nyo, mapagkakatiwalaan ba ninyo ang ganitong tao? Hindi ganyan yun. Huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan niya. Si Mr. Fan, nalay palagi siyang... Iha, taga dito ka ba sa baryo? Dati, oo, ako at si Mr. Fan. Hindi ka naman taga-baryo namin. At hindi ka rin taga-kumpanya ni President Gao. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang demolition meeting ng baryo natin ay napakahalagang bagay. Paano pwede basta nalang pasukin ng mga walang kinalaman? Palabisin siya! Pinuno, siya ay tao ko. Shenfan, nandito pa ako. Nandyan ko man o wala akong pakialam. Kaya, ngayon kayo nang magpasya. Kung sino ang dapat pakinggan, si Shenfan ba? O ako na makakapagbigay sa inyo ng bayad sa demolisyon? Ano bang sasabihin natin? Hindi ko alam. Pinuno, kayo na po magsabi. Tama, susunod kami sa Pinuno. Ang demolisyon ay hindi dapat nagdadala ng personal na damdamin. Si President Gao at ang Shenchi Group ang tanging pipiliin namin. Kahit panako man ang loob ng tao, lumayas ka na ngayon. Sunlan, dahil desidido kang akuin ng proyektong ito, umaasa kong mananagot ka sa buong baryo. Mga ordinaryong tao sila. Tama na, Shinfan. Itigil mo na mapangarap mong pananalita. Alam ko kung anong dapat gawin at kung anong hindi. Sa isip mo ba,
Wala akong ginawang tama. Sige na ate. Bakit ka pa mag-aaksaya ng laway sa kanya? Oo nga, maikling buhay na tao. Lumayas ka na. Kahit na hindi na ako empleyado ng Shengshi Group, pero ang papa ko, may lupa sa Taihu Village. Kaya ang demolition meeting na ito, may karapatan kaming sumali. Sige, payagan niyo silang sumali. Ang demolisyon ng baryo natin ay una sa lahat, dapat pasalamatan si President Gao. Bukod sa bawat bayad sa demolisyon na itinakda, magbibigay pa siya ng karagdagang tulong. Ngayon naman, babanggitin ko ang pangalan ninyo at sabay ipapaliwanag ko ang halaga ng kabayaran. Kung walang pagtutol, lumapit at pumirma. Kong Erchay! 3 silid sa hilagang bahay, dapat matanggap ng kabayaran 880,000 at 12,200 mula sa grupo. Ang kabuuan, 1,000,000. 1,000,000? Talagang 1,000,000? Likon! 2 palapag na bahay. Kasama pa ang iba. Kabuuan, 2,000,000. 2,000,000. Xiaofan, kapag pumasok na ang bayad, ikaw nang humawak sa lahat para hindi na ako magalala. Zhang Zihan! Ang kabuuan, 1,800,000. Sige, kung ganon, ang demolition meeting ng Taihu Village ay matagumpay nang nagtatapos. Para sa mga hindi nakadalo ngayon, tatawagin ko sila isa-isa para ipaalam. Sige na, mag-uwi na kayo. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Uwi na tayo. May pera na tayo. Uwi na tayo. Pinuno, may natanggap na silang lahat. Pero yung lupa namin, bakit wala? Tapos na lahat ang sinabi ko. Hindi ka ba nakinig? Hindi po, Pinuno. Talagang wala po. Pakisura niyo ulit. Baka nakaligtaan. Sige na, umalis ka na. Pa! Anong ginagawa mo? Tito Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinuno, kailangan niyo talagang suriin ulit. Ang bayad sa lupang yon ay para sa pagpagamot kay Xiaofan. Kung kanino man gusto ipagamot, wala akong pakialam. At sinabi ko na, tapos na ang demolition meeting. Nailabas na rin lahat ng pangalan. May mga tong nabasang pangalan yung mayaman. Hindi ba't sinabi ko na, kapag hindi mo ibinigay ang lupaing ito sa akin, kahit isang kusing, wala kang matatanggap. Paano na nagagawa ito? Ang pera ngayon ay tinabi ni Tito Shen para sa gamutan ni Mr. Fan. Para sa gamutan niya ba? Ha? Parang wala naman siyang sakit. Bakit ka nag-aalala? Kung talagang naawa kay Mr. Fan, ikaw na magbayad. President Gao, uminom tayo. Maghahanda ako ng mga inumin na siguradong wala sa syudad. Tara! Tumigil kayo! Ano ba? Tapos ka na ba o hindi? Kasali kami sa meeting na to. Pinuno, may nakaligtaan kayong isang bagay. Pagdating sa demolition project, kahit kulang lang ng isang pirma, ang demolition ay hindi matutuloy. President Gao, hindi ba ninyo napansin? Oo nga, President Gao. Pa, umuwi na tayo. Ang demolition meeting na ito, kailangang ulitin. Sandali! Sandali! Kailan pa naging ganito katigas ang ulo ni Xiaofan? Kuya Yunjun, ikaw rin naman. Hayaan mong hanapin ko. Hindi ko naman sinabing ayokong hanapin. Ito, huwag muna kayong umalis. Hindi pa pumirma ang pamilyang Shen. Kaya ang susunod na bayaran ay hindi matutuloy. Anong gagawin natin? Ano nga? Kala ko may pera na tayo. Ay, naku. Pinuno, huwag niyo naman kaming sisihin. Parang kasalanan pa namin kapag hindi kami pumirma. Kaya hindi makuha ng mga taga-baryo ang pera. Hindi ba ikaw nagsabi niyan? Sige na. Huwag na natin pagtalunan ito. Maghintay muna kayo. Hahanapin ko. Bakit biglang nagkagulo na naman? Oo nga, naghihintay pa naman ako sa bayad. Sa syudad, bibili ako ng bahay para sa anak ko, para sa kasal niya. Ay, grabe talaga. Bayaw. President Gao, talaga bang papayag kayo ng taong umapi sa ate ko ay maging masaya ng ganito? Oo nga, tingnan mo siya. Mukhang malitaw ng tagumpay. Shenfan, huwag kang magmadali. Ang tumatawa sa huli ay siyang tunay na panalo. Ayun, talagang naipit sa gitna. Kaya nakaligtaan. Kuya Yunchon, ako na lang ang pipirma para sa'yo. Maliban sa mismong may-ari, anumang proxy signature ay walang bisa. Pwede kang pumirma, pero pagkatapos pumirma, kailangan maghanda ulit ng panibago. Ikaw! Pinuno, hindi tama ito. Ang lupa namin 1,000 at 3 fen. Bakit 1,000 at 300 lang ang kabayaran?
1,300? Pinuno, hindi ka taka-taka na nung una. Ayaw mong ipakita sa amin ang kontrata. Pa, itong kontrata, hindi natin pipirmahan. Pinuno, magkita na lang tayo sa korte. Sa korte? Tinatakot mo ba ako? Sinasabi ko sa inyo, ang lupang yan, ganyan ang halaga. Kunin nyo man o hindi, bahala kayo! Pinuno, pero ang lupa ng mga kababayan, mas maliit pa kaysa sa amin. Pero nakatanggap ng daang-daang libo. Ang iba'y lumampas pa sa 1,000,000. Ang lupa namin, paano maging 1,300 lang? Ang 1,300 na yan ay dahil naawa sa inyo si President Gao. Kaya ibinigay. Kung hindi, ni piso wala kayo. Tama. Ang pamilyang Shen sa Taiho Village ay talagang may 1 mu at 3 ten. Pero Sen Yushon, hindi mo kailanman pinamahalaan ang lupang yan, hindi ba? Noon, ibinigay mo ang lupa sa Ancestral Hall. Ang may halaga ay mga pananim. Ang sirang lupang yon ay wala talagang halaga. Pa, ibinigay mo ba ang lupa sa Ancestral Hall? Shavan, noon sinabi nila sa akin na matanda na ako at hindi na kaya magsaka, kaya ipinasa ko sa kanila. Hindi niyo pwedeng likuhin kami ng ganito. Ang lupang yon ay buhay namin ni Xiaofan. Panlilin lang? Nakasukat ng malinaw sa papel ang lahat. Ngayon sasabihin mo panlilin lang? Hindi ba gusto mo ng kontrata? Nandito na! Pumirma ka na! Hindi ako pipirma! Pumirma ka na. Mag-isa ka lang naman at walang kasama. Matanda ka na rin. Para saan pa napakaraming pera? Handang magbigay si President Gao ng 1,300 kada buwan. Sapat na yun sa pang-araw-araw mo. Xiaofan, umalis na tayo. Hindi ako pipirma. Tumigil ka. Bilang tao, dapat marunong ka magpasalamat. Tanungin mo mga kababayan, kung ganitong bagay, kayo ba? Pipirma kayo? Talagang sobra na ito. Oo nga, ano bang magagawa mo sa 1,300? Kung pipirma nito, wala ka ng bahay, wala ka pang lupa. Kung akong tatanungin, hindi ko gagawin. Mga kababayan, makinig kayo sa akin. Ang kontrata sa pagbawi ng lupa, kung may isang tao na hindi pipirma sa susunod na proseso, ay hindi mapagpatuloy. Ganun din, ang inyong kabayaran ay hindi rin may papadala sa tamang oras. Hindi ko na talaga alam wala gagawin. Problema. Nako, Shen Yushun, Shen Fan, kung hindi kayo pipirma, ang apektado ay ang buong baryo. Bakit napakasarili ninyo? Ha? Kung hindi, pumirma na lang. Kailangan ng pamilya namin ng pera. Oo nga, bilang tao, dapat marunong ka magpasalamat. Ibig sabihin, ay dahil hindi pipirma ang pamilya ninyo, ay pairalay ng buong barangay sa kapahamakan. Shenfan, pumirma ka na. Hindi mo mapipigil ang agos. Ano pang hinihintay mo? Ibig sabihin, huwag sana magdulot ng galit sa napakarami. Kayong tatlo, hindi kakayanin pasan ang galit ng buong barangay. Pumirma ka na! Pumirma ka! Oo nga, Sige na! Pumirma ka! Pumirma ka na! Pumirma Oo, sige na. Mga kababayan, hindi pwedeng ganito! Hindi pa namin natanggap ang nararapat na kabayaran! Dahil walang perang pamilya ninyo, bakit pati buong barangay ang dapat magdusa? Ibig sabihin, ngayon, kahit ayaw, kailangan yung pumirma! Pumirma ka na! Sige na! Hoy tanda, dahil sa kapakanan ng buong barangay, kinakausap kita ng maayos. Huwag mo kong pilitin! Anong sinabi mo? Hindi ba tama? Kung naramdaman niyo na aapi kayo, ayusin yung sarili niyo. Bakit kailangan kami lukuhin? Kayo, may konsensya ba kayo? Sinong walang konsensya dito? Papirmahin na yan! O, wag na magtagal! Pumirma ka na! Sige na! Ito hinihintay mo! Pumirma ka na! Huwag na kayo sumigaw! Pinuno, ang kabayaran sa lupa ay gagamitin ko para ipagamot si Xiaofan. May tumor si Xiaofan. Hindi pwedeng ipagpaliban. Mga kababayan, hindi pwedeng ganito. Magpakabuti kayo. Kung hindi talaga, luluhod ako sa inyo at yuyuko ako. Pa! Mga kababayan, mag-isip kayo ng maayos. Sa loob ng 5 taon, si Shenfan sa Taiyo Village para sa inyo. Nakipaglaban sa lahat ng benepisyo. Para maisula ang pagbawi ng lupa. Halos araw-araw siyang abala. Ngayon ba? Kayo, ay manonood lang? Papatay ba kayo? Ito hindi lang bayad sa lupa. Ito ay buhay ng isang tao. Kuya Yunshun, kung nagmamadali kang gumamit ng pera para sa gamutan, hindi rin magiging maayos sa ibang pamilya. Shazong, ilang taon ka na ba nakikipagrelasyon sa girlfriend mo? 3 taon na. Dapat bumili ka ng bahay at magpakasal. Ikaw gago, 2 ng anak mo, sa syudad pa nag-aaral. Hindi ba nagbabayad sa pag-aaral? O sa pagkain hindi ba nagbabayad? Wasaw! Ang asawa mo noon, may utang sa sugal at sa labas, nagpalipat-lipat ng 3 taon. Ngayon, ang perang ito, pwedeng punan ng utang ng pamilya mo. Oo nga. Sinabi ko na sa inyo, bakit kailangan pong madamay ang buong barangay? Mr. Shen, kailangan mo pumirma! Hindi ako pipirma. Kung hindi ka pipirma, hindi ka makakalabas. Sa mundo, ilang kaso ng tumor ang gumagaling. Bakit mga aksaya ng pera? Huwag
Huwag niyo kaming istorbohin. Hindi ba dapat may konsensya kayo? Konsensya? Ang konsensya ba'y nagkakahalaga ng 1 milyon? Pumirma ka na! Bakawalan yung baba ko! Xiaofan! Kailangan mong pirmahan ng papel na ito! Yiping! Pakawalan mo ako! Hindi ako pipirma! Tarantado. Pumirma ka Kagaya na! hindi gusto. Pumirma ka na! Pumirma ka! Ayoko! Ang mga kababayan na ganito, dapat pakitaan ng leksyon. Pinuno, ayos lang ba sa mga taong ito? Ang tao ay talagang namamatay, kaya hayaan mo na yan. Kaya tingnan mo ito. Anong nangyari? Pumirma ka na. Kapitan, pumirma na. Pa! Anak. Patawad. Anak. Patawad. Kontento ka na ba? Kuya Yun, gawin natin ganito. Bilang kinatawan ng angkan, ihandog namin sa pamilya ang 5,000 yuan. Pwede mong gamitin ito para sa gamutan. Gusto ko ring magbigay ng 1,000. Magbibigay ako ng 1,500. Ako rin. Ako rin. Lahat kami magbibigay. Sige na. Huwag mo na kaming sisihin kung medyo matindi ang ginawa namin. Kung gusto niyong pumirma, hindi sana nagkakaroon ng ganitong problema. Xiaofan, ibalik mo ng papa mo. Mga taga-Taihu Village! Walang hiya kayo! Ano bang totoong pagkakilala ng taong ito? Ang galing. Nagawa pang may istorbo si President Shen. Personal pa niya akong hinahanap. Director, trabaho lang naman ito sa pagbuwag. Kailangan pa ba kayong dumiretso? Ang proyekto ng development na ito ay ang unang proyekto ng Sugroup sa Panzu. Kaya napakalaga nito. Kahit ang mayor ay bibigyan ng malaking pansin. Kaya ako ay dapat personal na pumunta. Opo, naiintindihan ko po. Mga taga-Taihu Village! Walang hiya kayo! Anong sabi mo? Sabi ko, sa Taihu Village, hindi matutuloy to! Anong sabi mo? Hindi matutuloy? Anong hindi matutuloy? Oo nga, tumahimik ka! Shenpan, sino ka ba sa tingin mo? Sinabi mo pang hindi matutuloy ito. Kawawang mga walang utang na loob! Bakit pa itutuloy? Shenfan, ang proyekto ng Taiho Village, hindi mo desisyon. Shen Yushun, tingnan mo! Ito ba ang tinuturo mo sa anak mo? Huwag mong sabihin malupit ako! Ang pamilya mo, Shen Yushun, tinatanggal ko na sa Taihu Village! Pinapalayas ko na kayo! Layas! 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 Lumayas kayo! Oo nga, lumayas kayo! Ang trabahong ito, ihabili na lang sa aming demolition team. Shenpan, paggising ng galit ng marami ay ang pinakamaling desisyon mo ngayon. Halika kayo! Sunshang, Huwag ka mag-alala, hindi ko kunin ni Sun Chang ang buhay niya sapagkat siya rin ay hindi na matagal na mabubuhay. Mga kasama, putulin yung mga binti ng tatlong ito at palayasin sila sa Taihu Village! Tigil! Kami ang Department of Public Security. Sa utos ng Sugroup, nandito kami para panatilihin ang kaayusan. Kung sino magtangkang manggulo dito. Dumating na ang Sugroup. Mr. Fan, Huwag kang mag-alala. Hindi nila alam kung sino ang kinakatawan ko ngayon. Director Go, yun ay... ang lakas ng loob mo sa trabaho ng demolisyon. Nagdala ka pa ng tao dito para magulo. Director Go, pakinggan niyo naman ang paliwanag. Tumahimik ka. Paalisin mo mga kasama mo na sa Taihu Village. O dadaling kita sa Department of Public Security. Tapos iimbitahan ka namin. Director Gu, may maliit na hindi pagkakaunawaan dito. Kami ang may responsibilidad sa demolition. Siya ang nagdala ng gulo. Dapat siya ang dalhin sa Department of Public Security. Director Go, ang ginawang ito ay kumakatawan sa Surgroup sa buong demolition project. Alam mo nang dapat gawin. Huwag kang mag-alala, Miss Chen. Pakisabi kay President Su, ang Department of Public Security ay buong pusong sumusuporta kay Mr. Chen. Sige. Ang batang ito na malapit ang mamamatay, sa wakas, mahuli na siya. Tama! Wala nang masisising iba. Kung may sisihin man, sisihin niya ang sarili niya. Pangako ng bayaw ko, bibigyan nila ng kompensasyon. Director Gu ng Department of Public Security. Magandang araw, Mr. Shen. Magandang araw, Mr. Shen. Ano? 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 Nagmamadaling dumating si Director Gao. Salamat sa hirap mo. Walang anuman. Mr. Shen, ang trabaho sa demolisyon ay maayos ba? Maayos? Napakaayos! Sa tingin ko, ang lahat ay gustong magsamantala sa iba.
Shenfan, bakit hindi mo sinabi agad? Kilala mo pala si Director. Ang nangyari kanina hindi pagkakaunawaan lang. Ang sabi mo, kanina hindi pagkakaunawaan lang? Mr. Chen, ako nang bahala. Teka, bagaman ako ang pinuno ng isang baryo, pero kung anong gustong gawin ng mga tao, hindi ko rin mapipigilan. Tingnan mo, humingi na ako ng paumanhin. Ikaw, tapusin na natin ito. Oo nga, lahat nandito rin makita-kita. Wala namang hindi malalagpasan. Tama, Shenfan. Sa usaping seniority, ako rin ang tito mo. Tingin ko, kapag may kumakagat sa sariling interes, talagang mabilis kayong bumabaliktad. Ngayon, sa Taihu Village, hindi matutuloy. Shinfan, hindi ka ba pwedeng tumigil sa gulo? Shenfan, ang pagbubuwag sa Taihu Village ay tapos na ang desisyon. Pag sinabi mong hindi na, hindi na. Sino ka ba? Subukan mo kung kaya mo. Pag sinabi kong hindi na, hindi na. Sino magtatangang gibain? Shenfan. Alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo kailangan sirena ko sa ganitong paraan. Sunlan, nakakatawang sinabi mo. Hindi ba ikaw lagi nag-iisip kung paano sirain ako? Lanlan, huwag mo na siyang pakinggan. Ang Taihu Village, kung dapat gibain, gibain! Wala siyang karapatan at hindi rin niya mapipigilan. Sunchang, ipasok mo ng mga tao mo. Hindi mapipigilan ni Mr. Shen. Pati ako? Ano na? Si Shenfan, dapat narating ng Taihu Village ngayon. Natanggap ko ng balita mula kay Director Go. Siya at ang batang Ginoo ay nagkita sa Taihu Village. Mabuti. Tipon ng mga opisyal ng kumpanya, lahat ay pupunta sa Taihu Village. Ipapakilala ko sa kanila ang bagong presidente. Hindi mapipigilan ni Mr. Shen. Pati ako? Director Gu, talagang desidido kayong laban sa akin para sa malit na tao na ito? Pinapahalagan siya ni Miss Shen. Hindi basta-basta ang pinagmulan niya. Ano naman kung lalaban ako para sa kanya? Mr. Gao, hindi pwedeng hindi gibain. Oo nga. Lahat ng ipon sa pamilya namin ay inalaan para sa project na ito. Pati libo-libong pautang kung hindi gigibain. Wala kaming mapapala. Mawawala lahat. Director Gu. Sa tingin ko, may hindi pagkakaunawaan dito. Sino nabigay ng utos sa inyo? Ang alam ko lang, ang pagbuwag sa Taihu Village ay desisyon ni Mr. Chen lamang at wala nang iba. Lanlan, sabi mo kanina na bumalik ng ina ni Shenfan. Sinong ina niya? Hindi ko alam. Hindi kaya may kinalaman sa Su Group? Hindi pwede to. Mabuting manugang. Huwag mo nang patagalin. Director Go, huwag natin pigilan ang pagbuwag. Sinong manugang mo? Alam ko nag-aaway kayo ni Lanlan, pero ang mag-asawa, lagi naman nag-aaway. Walang hindi nag-aaway. Basta pumayag kang gibain. Pagsasabihan ko ang ate ko na bumalik sa'yo. Sunshang, anong kalokohan yan? Mr. Shang, huwag kayong magmadali. Pwede bang hindi magmadali? Lahat ng opisyal ng grupo ay darating. Alam mo kung anong ibig sabihin ito. Pabalikin siya. Pasensya na. Hindi ako interesado. Nagdaming tao dito ah! Mr. Gao, ano ba nangyayari dito? Sa Su Group, bakit ibinigay ang pagbuwag sa isang tagalabas? At isa pa, isa siyang taong maikling buhay lang. Mr. Gao, anong sabi mo? Ang pagbuwag sa Taihu Village, hindi ba binigay sa iyo ng Sheng Group? Bakit pwede niyang kontrol ng pagbuwag sa Taihu Village? Siya ba'y tao mula sa Su Group? Hindi ba siya ang pinatalsik niyo kamakailan? Ang pangunahing panununtunan ng Su Group, hindi tumatanggap ng empleyadong may masamang record. Kaya, Mr. Shang, siya at ang Su Group, walang kaugnayan. Kaya, Director Go, ang pagdating mo, hindi rin para sa kanya. Ang pagdating ni Director Gu ay para lang panatilihin ang kaayusan. At ako naman, syempre, hindi rin para sa kanya. Halos maingganyo ko ng pangmaik ng buhay na ito. Grabe. Akala ko, isa ka talagang malaking tao. Mr. Shang, tingnan mo ito. Tapos sa pagbuwag na ito. Mr. Shang, ang demolition team ng pamilyang Sun ay kilala rin sa Fanzu. Kaya, hayaan na natin si Mr. Gao na ang bahala sa malit na bagay. At tungkol sa grupo, isang abiso lang ang sapat na. Kahit sino, ay bibigyan ako ng kaunting respeto. Bibigyan ng respeto? Sino ka ba talaga? Shenfan, alam mo ba kung sino kausap mo? Ikaw. Kung gagalawin mo ang ate ko, subukan mo lang.
Shenfan, bakit? Bakit mo sinirang buhay ko? Akala ko, magsusumikap tayo magkasama para maging maayos ang buhay natin. Pero sa oras na ito, hindi ka nakakatulong, nagkasakit ka pa, ginulo mo ang buhay ko, at naging magulo. At ngayon, gusto mo ba sirain ang trabaho ko? Ang sumira ng buhay mo, ikaw! At ang sumira sa karera mo, ikaw rin! Ayaw mo lang tanggapin na kaya kitang kontrolin kahit kailan. Pero Sunlan, ito ang katotohanan! Lanlan, ang sinabi ng taong malapit ng mamatay, pwede mo namang hindi pakinggan. Tama nga. Hindi na tayo nagkikipagsabay sa ganitong tao. Mr. Shang, ang taong ito sa harap mo, kasama ng kanyang ama, ay nanggugulo sa ating lugar at seryosong humahadlang sa pagpirma ng kontrata, yung lupa sa silangan ng baryo. Ang lupaing yon, may 1 hektarya at 3 bahagi. Alam mo na yan, Mr. Shang, 10 milyon. Ano pa bang dapat sabihin sa mga taong yan? Sige na, palayasin silang lahat. Tingnan natin kung sino maglalakas ng loob. Director Gao, ikaw nga ang hepe ng seguridad. Akala mo kung makapagsalita ka. Pero kung sasabihin ko ng diretsahan, isa ka ring aso naghihintay at ngangat-ngat. Alam mo rin ang posisyon ko. Kapag ang sugroup ay nagutos, ang sombrero mo ay matatanggal mula sa'yo. Kung matanggal, edi matanggal. Director Go, kung tama ang naalala ko, pinadala ka ng grupo para panatilihin ang kaayusan sa lugar ng pagbuwag. At may iwasan ang anumang alitan ang haharapin ngayon. At mga taong sumisira sa grupo. Ano, haharangin mo ba ako? Sige! Mga kababayan, ang bayad sa demolisyon ngayon ay nasa mga sasakyan sa labas. Ang mga taong ito ang humahad lang sa inyong pagyaman. Ang pumipigil sa inyo na makuha ang pera. Talagang napakababa mo. Mababa ba ang pagputol sa kabuhayan ng iba? Ang pinutol mo ay kabuhayan ng buong nayon. Hindi ba dapat gumanti ang lahat? Mr. Gao, isulat niyo lahat ng ito. Kung ang mga tauhan ni Goyi ay mga hasasaktan ng kahit sinong taga-nayon, kahit maubos pa ang lahat ng koneksyon ko, ire-report ko ito hanggang sa pinakamataas na sentro. Sulong mga kababayan! Protektahan si Mr. Shen! Opo! Director Gu, hindi na kailangang umabot sa ganito. Pwede mong isama mo ang mga tao mo at umalis. May kaunting impluensya pa naman ako sa baryong ito. Oo, kami naman ay may alitan lang sa pamilyang Shen. Hindi sa inyo. Gusto pa rin namin makipag-ayos sa inyo, Director Gu. Tigil! Tigil! Shinfan, sa kaya ba at pagmamataas mo, ilang taon na damay dahil sa'yo, nagbayad din sila ng kapalit na dugo. Tumigil na kayo! Mr. Shen, ako nang bahala. Pero, nakialam na si Sheng Chang sa Su Group. Hindi na natin kayang resolbahin. Ipakalat ang mga tauhan natin sa mga pangunahing daan sa bungad ng nayon. At ipaalam mo kay President Su. Opo, bilis. Ganyan ba kayo, Masta? Ang daming isinagripisyo ni Xiaofan para sa baryong ito! Kung talagang buong puso siyang para sa baryo, dapat ibigay niyo ang lupain ninyo! Ibigay niyo ang bayad sa demolisyon sa mga ordinaryong mamamayan! Tama! Pinaghintay niyo kami ng matagal. Ni Singkong Duling, huwag niyong asahan. Ang usapang ito ay hindi basta-basta lang matatapos. Talagang sa liblib na lugar, lumalabas ang mga masasamang tao. Ano sabi mo? Ulitin mo nga! Akong harapin ninyo. Paalisin niyo si Papa ko at si Xiaoyang. Paalisin sila! Huli na! Pinuno, mga kababayan! Si Xiaofan, dito pa rin siya lumaki sa baryo. Kung taga-baryo natin siya, pero lagi naman siyang kumakampi sa iba. Ang mga ganitong tao ay hindi karapat-dapat manatili sa Taiho Village. Huliin silang lahat! Anong ginagawa niyo? Huwag niyong saktan si Xiaofan. May inang katawan niya. Kung may mananagot, ako yon. Ngayon, hindi mo na kaya, no? Saan kayo noon pa? Kayong mga walang utang na loob ng mga hayop. Kung wala ako, ang Tao Village ay hindi gigibain. Shenfan, masyado kang mayabang. Kahit wala ka, gigibayin pa rin ang Tao Village. Tama na ang usaping ito para makabawi ang buong pamilya ninyo para sa Tao Village at sa lahat ng mga kababayan. Kusang loob niyong pirmahan ang kontratang ito. Mahigit 1,000 yuan lang at gusto mo nang kunin ang lupa ng pamilya namin. Managinip ka! Sige na, papirmahin mo siya! Teka. Shenfan, hindi ba kanina ang tapang mo? Ang galing mo magpanggap. Sige nga, magpanggap ka pa ulit. Nangangako ako. Pagsisihan mo to. Pagsisihan? Sige, maghihintay ako. Halika. Xiaofan, pirmahan mo to. Pirmahan mo na! Sige na! Sige na!
Matandang hayop, ikaw ang pumirma! Ayokong pumirma! Ang perang ito ay para kay Xiaofan, para sa pagpagamot niya! Matandang hayop, malakas palang kamay mo, ha? Bilisan mo! Ilagay mo ang thumbprint. Oo nga, ang gagamitin nating tinta, dugo ng thumbprint. Mas may saysay yun. Hawakan mo. Naglakas loob kayo! Bakit tayo matatakot? Ha? Ihiwalay mo ang kamay niya para sa akin. Huwag ka mag-alala. Sa kamay lang niya ako maghihiwa ng isang sugat. Hindi ko puputulin ang kamay niya. Wag! Pa! Pipirma ako! Ako nang pipirma para sa kanya! Xiaofan! Hindi ka pwedeng pupirma! Napag-isipan mo na, ha? Ibigay mo sa akin yan. Pagkawalan mong papa ko. Pa! Pa! Gawin mo na! Hindi! Hindi ako pipirma! Pa! Pa! Mananagot kayong lahat! Nandoon na bang lahat ng executives ng kumpanya? Mukhang nandoon na silang lahat. Pupunta na sila doon. Magaling. Umalis na tayo. Siya nga pala, ang vice devolution na sa Taiho Village. Dodoblehin ng buo. Ano? Dodoblehin? Ibig sabihin ba nito, kailangan pa natin magdagdag ng pera? Ayos lang. Itong lugar kung saan lumaki si Xiaofan. Karapat dapat lang ito. Opo, umalis na tayo. Sumusobra na talaga kayo! Xiaofan, ayos lang talaga ako. Pa, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko. Magbabayad silang lahat! Mga Ginoo, kanina lang, may mensaheng ipinadala ang grupo. Ang bayad sa demolusyon sa Taiho Village ay dodoblehin sa kabuuan. Talaga ba? Mukhang ang grupo ay pinapahalagan pa rin ang proyekto sa Taiho Village. Shenfan, ang dadal mo pa rin. Hindi mo ba sinabi na kaya mong magkialam sa pulisiya ng demolusyon? Narinig mo ba? Para maging maayos ng demolusyon, ang Su Group ay dinoble ng bayad sa demolusyon. Pinuno, pwede na ba kaming umalis? Alis kayo! Dahil sa inyo, muntik nang mantala ang napakahalagang usapin ng lahat ng taga-Taiho Village! Hindi man lang kayo humingi ng tawad, tapos gusto niyong umalis! Tama! Kailangan niyong humingi ng tawad! Humingi kayo ng tawad. Lumuhod, humingi ng tawad. Kayo mag-ama, talaga nakakasama sa iba, pero walang humingi ng tawad! Humingi kayo ng tawad. Humingi kayo ng tawad! Pirmahan ng dokumento, huwag na kayong maging sobra! Ito ang kagustuhan ng mga mamamayan! Sisihin niyo sarili niyo dahil nagbala kayong kalabanin ng buong Taiho Village! Kayong tunay ng mga sakim, gusto niyo agawin ang lupa ng pamilya namin! Nagpapalasot ka pa! Huwag ka nang mangarap na lumaban pa! Shenfan, masyado kang mayabang. Lumuhod ka na at humingi ng tawad ngayon. Huwag mo lang pahirapan ang amo mo. Pinuno, bata pa si Xiaofan. Kung paluluhurin niyo siya, paano pa siya mabubuhay sa inaharap? May kinabukasan pa ba siya? Tama ang sinabi mo. Isa na siyang taong malapit ng mamatay. May mukha pa ba siyang ihaharap? Kung ayaw nilang lumuhod, tulungan niyo silang lumuhod! Nangahas kang sakta ng ama ko! Pa! Kung ayaw niyang lumuhod, huwag niyo hanggang lumuhod. Huwag niyong galawin si Xiaofan. Ako ang luluhod para sa kanya. Hindi ka pwedeng lumuhod para sa kanila. Pa! Ako si Senior Shun. Humihingi ko ng paumanhin sa mga kababayan. Pinuno, pwede na ba ngayon? Pa, hindi ka pwedeng lumuhod. Sila, hindi karapat-dapat! Shenfan, ang yabang mo ngayon. May silbi ba ba? Tama. Sa tuwing nagyayabang ka, ang mga tao sa paligid mo ang nagdurusa para sa'yo. Ate, ang batang yan noon ay minamahal ng taong bayan. Bakit hindi mo samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita ang kapangyarihan mo? Paano naman? Pinuno, dahil ang pamilyang ito ay nagbigay ng napakalaking pinsala sa buong baryo. Hindi sapat isang pagikulang. Pisun, anong mungkahi mo? Sa tingin ko,
Hayaan natin ang buong pamilya nila ay yumuko at humingi ng tawad sa bawat isang tao sa buong baryo. Tara na, puntahan natin ang bagong presidente. Sanlan, kailan mo bang maging ganyang kalupit? Ano ang mangyari? Pag pinagsamahan para kini Mr. Fan bilang mag-asawa. Kailangan mo ba talaga itulak siya sa daan ng kamatayan? Akong pumipilit sa kanya kung kahit kaunti lang, iniisip niyang pinagsamahan namin, hindi niya nadala ang mga tao para manggulo sa kumpanya at hindi rin siya pupunta sa Tayo Village para pigilan ako. Ang tinatawag mong pagmamahalan natin mag-asawa ay palayasin akong walang dala? Ganun ba? O kaya, ibig mong sabihin na nung nalaman mong may sakit ako sa mismong unang gusali, dapat sana akong tumalon mula sa gusali para magpakamatay para hindi kita idamay. Tama ba? Shenfan, ang alitan niyo ni Lanlan ay hindi para pag-usapan ngayon. Shenfan, pagkatapos mong humingi ng tawa sa buong baryo, doon natin pag-usapan ang sa atin. Kung gusto mong maparusahan, laging may dahilan. Ngayong araw na ito, walang makakapilit sa akin. Talaga ba? Sige, subukan natin. Lumuhod Lumuhod ka! ka! Lumuhod ka! Sige na! Sige na! Lumuhod ka! Sige, Hindi ka na lumuhod tama! ka sa Lumuhod ulo! ka! Lumuhod ka! Lumuhod ka! Ayaw mong lumuhod? Ako nang bahala! Ayaw mo talaga lumuhod? Ha? Nagpapangap ka pa dyan? Makinig ka sa akin. Mas mabuti pang sumunod ka sa sinabi ng ate ko. Kung hindi, babaliin kong binti ng buong pamilya mo! Subukan mo lang! Sirain mo siya. Akala niya tama siya. Tigil! Tigil! Shafan! Sino ka sa tingin mo? Kaya pala. Ikaw pala ang tunay niyang ina. Kaya pala, ito pala ang tunay na ina ni Shenfan. Pero ano magagawa ng pagdating niya? Mr. Shang, huwag kang magalala. Agad kong paalisin ang mga taong kakarating lang. Patahimikin mong bibig mo ngayon! Alam mo ba kung sino siya? Si Shenfan ay basura! Ganon din ang ina niya! Tumahimik ka! President Zhu! Maaari ko magpaliwanag! President Zhu! Si Shenfan ang pumipigil sa akin. Anong karapatan mong manakit? Manakit? Tao ka ba? Isa kang demonyo. Kahit hiwalay kayo ni Shinfan, kahit nasa mata mo, wala siyang kakayahan. Ngunit kahit papano, magkasama kayo ng maraming taon. Magkasama ng tutulog sa parehong kama. Para sa'yo, ganun ba kababa? Ganun ba kahiya? Xiaofan, pasensya na. Nahuli ko sa pagdating. Sino ba talaga kayo? Ito ay isang signing event sa Taihu Village! Hindi ito ang inyong pagtuklas sa tunay na ina! Umalis kayo! Signing event ito? Tingnan natin ngayon, hindi na kailang pangpirmahan, hindi ba? Anong klaseng tao ka ba? Tinatakot mo kami? Itaas mong tenga mo at pakinggan mong mabuti. Siya ay ang presidente ng Su Group, si Suhan Yue. At siya naman ay ang tanging tagapagmana ng Su Group, ang bagong presidente ng Su Group, si Chen Fan. Imposible. Ano? Ano? Ito, Shenfan? Siya... Paano posible? Isa na siyang mahirap na bata. Paano siya magiging bagong presidente ng Su Group? Imposible ito. Talaga namang... Ngayon, ay panahon na para magpakilala yung sa mga mata mo, yung walang kwentang pabigat na nagpapahirap sa buhay mo. Ngayon, hindi mo na maaabot. Ako na ngayon ang hindi mo maaabot. Imposible. Hindi ko sinabi to para maniwala ka. Hindi ko kailanman iniisip na balikan ka. Shafan, ang tapang mo talaga. Sinagtan mo ang kamay ng papa ko. Shenfan, kung ganyan, puputulin ko rin ang kamay mo! Shenfan! Shenfan! Bata pa ako! Hindi ako pwedeng mawala ng kamay! Magaling na manugang. Malaki ang puso mo. Ang mga nangyari dati ay puro hindi pagkakaintindihan lang. Kalimutan na lang natin. Ikaw at si Lanlan ay maaari pang muling magsimula. Oo nga, Xiaofan! Tingnan mo nga, nakikiusap ng inang biyanan. Pagkawalan mo si Xiaoxiang. Naalala ko pa, nung pumasok ang papa ko sa bahay niyo, tinawag niya kayong biyanan. Pero sinabi niyo na hindi bagay. Ngayon,
Saan nyo nakuha ang lakas ng loob na umangkin sa aking ina na bilang biyanan? Ihatid nyo na siya pababa! Wag! Sandali lang! Wag! Ma! Anak ko! Anak ko! Tapos na! Tapos na! Huwag ka na magalit. Hindi ko talaga inaasahan. Nagagawa ng galit ang mga salot na si Mr. Gao at ang mga kasama niya! Ayos lang ba ang kamay mo? Oo, tama ang ginawa mo. Kung galit ka, pwede mo kong sapalin ng ilang beses. Hindi ka naman tao. Si Xiao Fan ay may sakit na ganito. Ikaw pa rin ang lalapitan niya. Alam mo ba kung anong nagawa ni Xiao Fan sa nakalipas na 5 taon? Pinaghirapan niya upang sa bawat isa sa mga kababayan ay makamit ang magkatarungan na presyo. Pero kayo, wala kayong ginawa. Aalisin ko ng sarili ko sa nayon na ito. Hindi na ako babalik. Kuya Yoshon, hindi ka pwedeng umalis. Mr. Yoshon, may demolition pa tayo. Oo. Ang unang bubuwagin ay yung bahay ninyo at ang lupa ninyo. Kuya Yoshon, sino nagsasabing may demolition pa sa Taiho Village? Anong ibig mong sabihin? Hindi na pwede na wasakin ang Taiho Village. Pero ang paligid nito, pwede pang wasakin. Pero ang Taiho Village, hindi na pwede. Shafan, hindi ka pwedeng maging ganito kalupit! Pareho lang tayong taga-nayon! Nung bata ka pa, iyaka pa kita! Nung kinuha mong kontrata ng papa ko, bakit hindi mo sinabi na ito'y para sa buong nayon? Nung pinilit mong lumabas ang papa ko sa nayon, bakit hindi mo sinabi na para ito sa buong nayon? Ngayon na wala ng pera, alam mo ng pagsisisi. Pero sa mundong ito, walang gamot ang pagsisisi! Shafan, alam namin nagkamali kami. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Oo. Kasalukuyan kaming kulang sa pera. Kung hindi maayos ito, tapos na kami. Ang ama ko ay gumala sa labas ng maraming taon. Oo. Lahat tayo mga dukha, kulang sa pera. Pero ngayon, naiintindihan ko ng isang katotohanan. Alam niyo ba kung ano yun? Ang dukha ay may kakilakilabot na bahagi din. Shen Yue, ibigay ang utos. Ang Su Group ay cancel ng lahat ng investments para sa demolisyon ng Taiho Village. Yung sinamang hindi makikipagtulungan, yung mga hindi nagkikinig, gawin mo lang kung anong gusto mo. Opo. Kasalanan mo to dahil sa iyong walang habas na kasakiman. Bayaran mo ako! Wala akong pakialam kung walang demolisyon. Ang perang ito ay galing sa inyo! Paluin mo siya! Gago ka! Gago ka talaga! Aray ko! Pakawalan niyo! Hindi pa tapos ang aming mga hinanakit. Anak ko, ngayon, gawin mo lang lahat ang gusto mo. Shenfan, ang perang yun, binigay ko na sa'yo. Gaosho, tumahimik ka! Ang perang yun, nung umalis ka sa kumpanya, ibinigay ko na kay Sunlan, kasama ng overtime mo, komisyon, at pati na rin ng interes. Walang kulang. Gaosho, tumahimik ka! Gaosho, ikaw at si Shaoxing ay sangkot sa mga krimen sa tungkulin at money laundering at iba pang iligal na gawain. Ikaw nang para sa mga ito. Miss Shen, huwag ka magalala. Maluwag pa ang lugar ko para dyan. Mga tao! Hindi! President Su, binata, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Pakiusap, alam ko ng pagkakamali ko. Pwede niyo ba akong pakinggan kahit ilang salita lang? Sige, sabihin mo. Aaminin ko. Naiinggit talaga ako sa'yo. Galit ako dahil mas mahusay ka kaysa sa akin. Lahat ay gusto ka. Nung nasa kolehiyo ka, taon-taon kang nakakuha ng scholarship. Matangkad at pogi ka pa. Lahat ng babaeng nakapaligid sa'yo, kasama ng taong gusto ko. At sinabi mo pa sa akin na walang hiya. At sabi mo pa, hahabulin ko na kung gusto mo. Saka ko pa naman hindi balak makipagrelasyon. Alam mo ba nung panahong yon kung gaano kasakit sa loob ng puso ko? Parang isang pulubi na tinutulungan mo! Pero alam mo ba kung kailan talaga gustong sirain kita? Nung araw na kayo ni Sunlan ay nagkasama. Sabi mo noon, kung gusto mo, habulin mo na! Pinangako mo pa! Bakit nagpagita ka pa sa kanya? Hindi mo naman siya ganun kagusto. Kung tunay mo talaga siyang mahal, hindi mo na siya sasaktan. Sa huli. Shenfan, hindi pa ako talo! Hindi ako kontento! Dali niyo na siya! Umalis na kayo! Shenfan! Shenfan, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Ako nang bahala. Sunlan. Shenfan, matagal mo na bang kilalang tunay yung pagkatao? Alam mo na ba na siyang presidente ng Su Group? Matagal mo na bang plano makipag-divorce sa akin o hindi? Noon, may pag-asa ka pa sa akin. May naisip akong maganda. Akala ko magbabago ka.
Siguro, ang pagmamahal ay hindi talaga tama o mali. Kaya, gusto mo lang humingi ng tawad sa akin? Gusto mong bigyan kita ng isang pagkakataon, hindi ba? Lan, dapat mo rin tanggapin ang pagkakamali mo. Bakit ba ang tindi ng ulo mo? Si Xiaofan, sapat na pagkita ng pasensya sa'yo. Shenfan, sa hinaharap, kayong dalawa ay mabuting magkasama. Noon, gusto ko sagutin ang mga tanong mo ng maayos. Pero paano naman? Pero mabilis kong napagtanto na hindi ko na kailangan sagutin. Anong ibig mong sabihin? Xiaofan, kung ipaliwanag mo lang ng kaunti, magkakaroon ng pagkakulang si Lanlan. Magkakaayos na kayo. At kayo ay may anak pa. Kapag ang isang tao ay talagang mahal ang isa, gagawin niyang lahat para magpaliwanag. Takot siyang mamisinterpret ng iba. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Shinfan, lahat ng ito'y kasalanan ko. Hindi ako dapat naging makasarili. Hindi rin ako dapat naging malupit. Pakiusap, tayo, may sapat na anak na babae. Hindi ko pwedeng hayang walang inang anak ko. Shinfan! Mas natatakot ako na si Dodo ay magkaroon ng makasariling inang katulad mo! Pa, umalis na tayo. Shinfan! Shinfan! Tito! Yang, hindi mo naman kailangang araw-araw akong bisitahin. Ayos lang. Nagpunta sa abroad si Mr. Ram para magpagaling. Wala rin akong magawa. Ikaw, masyadong bata ka pa. May plano ka bang lumabas ng bansa? Bibigyan kita ng Mandarin. Ang sipag mong bata. Akala mo hindi ko nakikita ang iniisip mo. Kung gusto mo, sundan mo na. Huwag mong hayaang maagaw pa siya ng iba. Kukunin ko lang. Sige. Ikaw? Matagal na tayong hindi nagkita.